Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So, kanina nakasama natin si Jean Jordan Abina, ang grand winner po ng The Clones. Jean Jordan, na clone po ni Karen Carpenter. So, kumanta po siya ng mga song na nire-request ng mga guests natin kanina dito po sa Eat Bulaga Studio. And bukas nga po, araw ng Martes, ang makakasama naman natin mga kadabarkads ay si Gary Valenciano na clone, and possible na by Miyerkules ang makasama natin ay si Matt Monroe. Sabi nga dito, nasa ibig kanina si The Clones Ultimate Grand Winner Jean Jordan Abina, Karen Carpenter. Bukas naman ay ang first runner-up winner Lucky Robles Gary B. For sure sa Wednesday, ang ating second runner-up at Dabarkads Choice Ruel Carino Matt Monroe, makikita natin ulit siya at pwedeng mag-request ng kanta kay Ruel Carino. Yes, mga kadabarkads, yan yung aabangan natin. And alam nyo mga kadabarkads, meron po malaking announcement si Bossing Vic Soto kanina. Sabi niya po, meron daw tayong bagong aabangan. Siguro ito po yung segment na kapalit ng The Clones. Yes po mga kadabarkads, walang iba kundi po ang Attack of the Clones. Meron daw itong kantahan and syempre, papremyo. Kakaibang atake daw ito mga kadabarkads. And syempre mga fresh faces po ang makikita at mga kasama natin dito sa Attack of the Clones. Kaya hindi pa ito sinisimulan dahil nagpapa-audition pa po ang Eat Bulaga Management. Kaya kung inyong napapansin, mga guesting po ng mga clone winner ang sumalang muna sa slot po ng The Clones. And syempre, kanina din mga kadabarkads, inanunsyo din po ni Bossing Vic Soto na by Saturday, magkakaroon po ng Sugod Campus mga kapatid. September 13 yan, 2025. So alamin natin kung saang campus susugod ang Eat Bulaga and sino sa mga clone winner ang kasama dito. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pagpapaliwanag po ni Elvis Presley para po sa isang fan niya na kung saan ay tila daw baga hindi napapansin. Actually, marami po kasi ang talagang nagme-message kay Jerome Ibardome kaya hindi po talaga napapansin yan. Sabi kasi dito ng isang fan, ikaw lang ang winner para sa akin. Kahit hindi ka mapapasama sa Grand Finals, okay lang yon. Basta ikaw ang Elvis Presley ng Pinas. Tapos, sumunod niyang message, ayoko nang hindi nagre-reply sa akin, sorry anak. Ibawas mo na ako sa mga magiging fans mo. Dapat magalang di lang mabait, lalo na sa mga seniors na tulad ko. At eto po ang reply ni Jerome Ibardome dyan. Nakakasad naman. Sorry everyone for not being able to reply to all of you. Sobrang busy po kasi pag pinapagsabay ang pag-aaral at pagiging performer, pero as much as possible, humahanap ako ng time para mag-reply. Kaso yung iba, natatabunan. So sana wag naman po tayong maramdamin mga kadabarkads pag hindi tayo nare-replyan po ni Jerome Ibardome. Nag-aaral po siya and at the same time, nag-aano siya, no? Nagpe-perform siya sa mga gig niya, mga kadabarkads. Kaya bonus na lang po talaga kung mag-reply siya sa inyo mga kadabarkads. So pagpasensyahan mo na Jerome Ibardome, itong isang dabarkads natin kasi seniors na siya. Kaya unawain na lang natin siya, okay? Samantalang, pag-usapan naman natin mga kadabarkads ang tungkol dito sa pambabatikos kay Maine Mendoza dito po sa Eat Bulaga. Ito po kasi ay nag-ugat mga kadabarkads sa pagkakadawit ng pangalan ni Kong Arjo Atayde, asawa po ni Maine Mendoza, sa flood control project na tumanggap di umano ng pera
At alam nyo po mga Kadaber Cards, eto po yung buwelta ni Mr. Arjo Atayde. Kaya pala hindi okay si Maine Mendoza kanina sa Itbulaga. Halata pong stress siya. Parang feeling ko gusto niya nang matapos yung Itbulaga. Kasi syempre concerned po siya dahil naiipit yung asawa niya, yung pangalan ng asawa niya dito po sa isyung ito. Sabi po ni Arjo Atayde, I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain, and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. So, ayan po mga Kadaber Cards ang binitawan ni Mr. Arjo Atayde. At bilang asawa po ni Arjo Atayde, si Maine Mendoza, syempre maging siya naiipit at nadadawit na din mga Kadaber Cards. Kaya nga hindi na po nakapagtimpi si Maine Mendoza. Ito po yung kanyang sinabi. Teka lang muna, those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family until facts come out. I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals be spared from this mess. Napaka-unfair. So, ayan po mga Kadaber Cards, nagalit na rin po at nagbigay ng statement si Maine Mendoza sa pinupukol po na aligasyon laban sa kanyang asawa na si Kong Arjo Atayde. Kaya naman gagawin po ang lahat ni Arjo Atayde para syempre malinis yung kanyang pangalan sa kanyang pagkakadawit dito. Kasi alam niyo mga Kadaber Cards, hindi lang po ito basta issue ha. Isang kasiraan po ito hindi lang kay Arjo, maging kay Maine Mendoza at sa kanyang pamilya. And syempre kasiraan din ito sa kanyang distrito, masisira po siya sa taong bayan. Kaya dapat lang po talaga na patunayan niya po na inosente siya, na hindi siya dawit dito sa pinupukol sa kanya na aligasyon. Kaya to the rescue po si Maine Mendoza mga Kadaber Cards sa kanyang asawa. Syempre, dapat niya lang pong i-rescue si Arjo Atayde kasi nadawit siya, naiipit siya sa isyong ito. And maging yung pamilya ni Maine Mendoza and si Maine Mendoza nadadawit na din sa nasabing issue. Si Maine Mendoza hindi naman siya kasali dito kasi alam naman natin na mayaman si Maine Mendoza. 'Di ba? Kahit mag-travel siya araw-araw sa ibang bansa, walang question 'yun kasi mayaman naman po talaga itong pamilya ni Maine Mendoza. Pero ang itong si Arjo Atayde ang pinuputakti ngayon dahil sa pagdawit sa kanya ng mag-asawang Diskaya kanina. So ano po ang masasabi niyo dito mga Kadaber Cards? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.